kumusta na kayo? Excited na ba kayo sa ating aralin? Ngayong araw, ating tatalakayin ang bahagi ng pahayagan. Ngunit bago tayo magsimula, ating alamin ang aking inihandang kwento. Ano nga ba ang pamantayan sa pakikinig ng kwento? Una, umupo ng maayos. Ikalawa, makinig ng mabuti. At ikatlo, intindihin ang kwento. Handa na ba kayo mga bata? Magaling! Ating pakinggan ang aking inihandang kwento para sa inyo. Isang Sabado ng umaga, nakita ni Mario na nagbabasa ng pahayagan ang kanyang tatay habang ito ay nagkakape. Nilapitan ni Mario ang kanyang ama at tinanong niya ito. Tay, bakit po araw-araw kayong nagbabasa ng dyaryo? Anak, hindi basta-bastang babasahin ang pahayagan. Ito ay may iba't ibang bahagi na naglalaman ng mahalagang impormasyon. Paliwanag ng kanyang ama. Ano-ano po mga bahagi ng pahayagan? Mausisang tanong ni Mario. Marahang inayos ng tatay ang pahayagan at ipinakita sa kanya ang unang bahagi. Tingnan mo ito anak. Ang tawag sa bahaging ito, pangmukhang pahina o front page dahil makikita rito ang pangalan ng pahayagan at ang pangunahin o mahalagang balita. Maraming bahagi po pala ang pahayagan. Ang wika ni Mario. Oo anak, kaya marami kang malalamang impormasyon at matututunan. Paliwanag ng tatay. Kaya po pala marami kayong alam tungkol sa COVID-19 at kung paano ito maiiwasan. Ang puna ng anak. Tama ka anak. Dito ka malalaman ang palaging na paghuhugas ng kamay ay mabisang paraan upang maiwasan ang pagkahawa o pagkalat ng COVID-19. Tugon ng ama. Kayo ay nakinig na mabuti sa aking inihandang kwento. Ngayon naman, ating sagutan ang mga tanong tungkol sa inyong pinakinggang kwento. Handa na ba kayo mga bata? Unang tanong. Sino-sino ang tauhan sa kwento? Magaling! Ang tamang sagot ay si Mario at ang kanyang tatay. Magaling mga bata! Ikalawang tanong. Ano ang napuna ni Mario sa kanyang tatay na ginagawa nito araw-araw? Ang tamang sagot mga bata ay ang kanyang tatay ay laging nagbabasa ng dyaryo. Magaling! Kayo ay nakikinig ng mabuti sa ating kwento. Ikatlong tanong. Bakit araw-araw nagbabasa ng dyaryo ang tatay ni Mario? Ang tatay ni Mario ay nagbabasa ng dyaryo araw-araw upang may malamang impormasyon at may matututunan. Magaling mga bata! Inyong naunawaan ang ating kwento ngayong araw. Ngayon naman, ating alamin ano nga ba ang pahayagan. Ang pahayagan ay isang uri ng paglilimbag. Ito rin ay nagtataglay ng napapanahong impormasyon at balita sa loob at labas ng bansa. Ngayon naman, ating alamin ang iba't ibang bahagi ng pahayagan. Una, pangunahing balita. Naglalaman ng pangunahin at pinakamalaking balita ng bansa. Ito ay matatagpuan sa unang bahagi ng pahayagan. Obituaryo. Naglalaman ng pangalan ng namatay na tao. Editorial. Dito nababasa ang pangunahing kuro-kuro ng patnututan. Lathalain. Nagpapahayag ng artikulo tungkol sa isang tao, lugar, o bagay na nais ilathala.
Ang anunsyo klasifikado naman ay bahagi ng pahayagan na naglalaman ng anunsyo tulad ng bagong bahay, bagong sasakyan, trabaho at iba pa. Sa English, ito ay tinatawag nating classified ads. Negosyo. Ang negosyo naglalaman ng takbo ng hanap buhay, ekonomiya, at negosyo sa bansa. Libangan naman, naglalaman ng artikulo tungkol sa talaan ng pelikula at iba pang libangan. Sports, naglalaman ito ng balitang pampalakasan. Ngayon naman, upang malaman ko kung inyong naunawaan ng ating aralin, ako ay may inihandang pagsasanay para sa inyo. Basahin natin ang panuto. Basahin ang sumusunod na sitwasyon. Alamin kung aling bahagi ng pahayagan ang inilalarawan. Bilugan ang letra ng tamang sagot. Handa na ba kayo mga bata? Tara, ating simulan ng ating pagsasanay. Una, kakatapos ng ni Zenny sa pag-aaral. Gusto niyang alamin kung paano siya makakahanap ng trabaho. Anong bahagi ng pahayagan ang kanyang babasahin? A. Negosyo. B. Obituaryo. C. Anunsyo klasifikado. Ano kaya ang sagot mga bata? Ang tamang sagot ay letrang C. Magaling mga bata. Ikalawang tanong. Super bagyo na nalasa. Saang matatagpuan ang buong detalye ng balitang ito? Letrang A, editorial. B, palakasan. O letrang C, pangunahing balita. Ang tamang sagot mga bata ay letrang C, pangunahing balita. Mahusay mga bata. Ikatlo, gustong malaman ng tatay ang balita tungkol sa larong basketball. Kailangan niyang basahin ang A. Palakasan. B. Negosyo. C. Editorial. Ang tamang sagot mga bata ay letrang A. Palakasan. Mahusay. At magtatayo ng negosyo ang magulang ni Mark, kaya binabasa ng kanyang magulang ang A. Negosyo, B. Lathalain, C. Libangan. Ang tamang sagot ay letrang A. Magaling mga bata. At ikalima, gustong maibahagi ni Luisa ang kanyang opinyon tungkol sa kasalukuyang pangyayari sa bansa. Aling bahagi ng pahayagan ang kanyang babasahin? A. Libangan. B. Editorial. Letrang C. Palakasan. Ang tamang sagot ay letrang B. Magaling mga bata. Inyong naunawaan ang ating aralin ngayong araw. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Paalam!